Hello friends, once again welcome uli sa ating channel. Heto na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa column footing at saka two-way slab, one-way slab, maximum spacing ng mga bakal. Yan po yung step by step na pag-aaralan natin at tatalakayin natin sa bidyong ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa bidyong ito. Kaya lang bago po tayo pumunta sa topic natin, pakipindot lang po pala yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Math ni Kuya YouTube channel po, meron pong playlist video yan. Lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost. Sa mga may project, meron din po akong project management kagaya ng Gantt chart, per CPM, S-curve at marami pang iba para hindi ma-delay yung project nyo, all shapes tsaka all videos. Salamat po. Okay, punta na po tayo sa topic natin, no? Ang una po nating tatalakayin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa spacing ng main bar ng footing natin, no? Yung pong maximum spacing. Bali, ang magiging basihan po natin dito yung minimum effective depth ng kapal ng footing. Bali, 3D po yon or 3 times effective depth ng minimum thickness ng footing, no? Yung pong minimum effective depth niya. Bali 3 times 150 mm. Ang sample po natin is 150 mm. Bali 450 mm po yun, no? Sa mga nagtatanong po kung paano nakuha itong effective depth, bali yung pong concrete cover ng footing na 75 mm, binawas lang po yan. Tapos yung pong kalahati ng bakal, binawas din po. Bali sa kalahati po ng bakal hanggang dun sa po pinakataas ng kapal ng footing, ayun po yung effective depth. Bali, yan po yung pagkuha ng effective depth. Meron din po akong video niyan, no? Yung mga biga ko, no? Kinuha ko rin po yung effective depth ng biga ron. Paki-watch nyo rin po, no? Ganun lang po yung pagkuha ng effective depth. Kaya lang dito po sa footing, yung minimum effective depth po ng footing, no? Yun po yung kailangan nating gamitin para makuha yung maximum spacing ng reinforcing bars natin sa footing. Okay, punta po tayo sa mga slab naman. Okay, pagdating po dito sa mga slab naman, para makuha yung maximum spacing ng main bar, unahin po natin yung two-way slab, no? Bali, ang slab thickness po natin 150 mm yung given. Bali, yung pong sa two-way slab, ito po yung thickness po natin, 150 mm. Ang maximum bar spacing natin, no? 2H po pagka two-way slab, no? Or 2 times yung thickness ng slab, no? Bali, 2 times 150 mm, bali 300 mm po yon. Or 450 mm. Kung alin po yung mas mababa sa dalawa, yun po yung maximum, no? Bali, since mababa po yung 300 po yung gagamitin natin para sa main bar maximum spacing ng two-way slab. 2H po yun, no? Para sa one-way slab naman, 3H naman po ang formula natin, no? Or 3 times yung thickness ng one-way slab, no? Bali, ang thickness natin 150, 3 times 150 mm. Bali, ang answer po dyan 450 mm. Nagkataon naman yung isang option 450 mm or 18 inches. Kaya 450 mm po yung maximum spacing ng main bar. So ayun po yun, no? Basta tandaan lang po natin sa two-way slab, 2H po or 2 times yung thickness ng slab, no? Pagka naman sa one-way slab, bali 3H po or 3 times yung thickness ng slab. Or 450 mm or 18 inches. Yun po yung maximum spacing ng two-way slab at saka one-way slab main bar. Punta naman po tayo sa maximum spacing ng distribution bar or
temperature bar, no? Bali ito po yung distribution bar or temperature bar, perpendicular po sa main bar yan, no? Bali ang slab thickness natin 150 mm pa rin. Ang temperature bar or distribution bar natin 5H naman or 450 mm, kung alin po yung mas mababa, no? So 5 times 150 mm, bali ang answer po dyan na 750 mm or 450 mm, kung alin po yung mas mababa. Since mas mababa po yung 450 mm or 18 inches, 450 mm po ang kukunin natin. Ganun lang po yung maximum spacing ng temperature bar or distribution bar, no? Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.